Kasaysayan ng industriya ng comics sa Pilipinas. Ito isang aralin sa Filipino 7 sa matatag curriculum, pangatlong markahan. Magandang buhay, maligayang panonood dito sa Asignaturang Filipino YouTube channel. Sa videong ito ay ating tatalakayin ang kasaysayan ng industriya ng comics sa Pilipinas. At bago ang lahat, huwag kalimutan subscribe ang Asignaturang Filipino para sa karagdagang kaalaman. Ano ang comics? Ang comics ay isang anyo ng sining na nagkukwento sa pamamagitan ng pagsasama ng mga guhit o ilustrasyon at teksto. Ginagamit ito upang maghatid ng impormasyon, magbigay aliw o maglahad ng mga kwento sa masining na paraan. Karaniwang binubuo ito na magkakasunod na larawan na naka-frame, na sinasamahan ng mga dialogo, salaysay o monologo na nakalagay sa mga speech bubble, caption o thought bubble. Ngayon, puntahan natin ang kasaysayan ng industriya ng comics sa Pilipinas. Ang kasaysayan ng comics sa ating bansa ay nagpapakita sa kasiningan ng mga Pilipino mula noon hanggang sa kasalukuyan. Ang comics ay nagdulot ng malaking impluwensya sa kultura ng bansa at nagbigay boses sa pagsasanay ng mga Pilipino sa pamamahayag. Sinasabing ang bayaning si Dr. Jose P. Rizal ang kauna-unahang Pilipino na gumawa ng comics. Noong 1884 ay inilathala sa Trobner's Record sa Europa ang comics niya na Si Pagong at si Matsing. Ito ay halaw ng bayani sa isang popular na pabula sa Asya. Mula 1896 hanggang 1898, habang ang Pilipinas ay nakaranas ng revolusyon, ilang magasin ang lumabas sa Maynila na may nakaimprintang cartoons. Dalawa sa mga ito ay Meow at Ticon Leche. Noong 1907, inilathala ang Lipang Kalabaw ni Lope K. Santos. Wikang Tagalog ang medium at nagtataglay ng satirikong cartoons tungkol sa mga Amerikanong opisyal. Natigil ang paglalathala ng magasin noong 1909. Ang mga unang serye ng Filipino comics ay lumabas simula noong 1920 bilang filer ng mga magasing Tagalog. Dalawa sa mga magasing ito ay ang Telembang at ang muling binuhay na Lipang Kalabaw. Ang dalawang comics na ito ang nagpasimula sa mga comics sa bansa. Noong 1946, lumabas ang regular na nailathalang magasin ng comics, ang Halakhak Comics. Ngunit tumagal lamang ito ng 10 edisyon dahil sa kakulangan ng distribusyon. Subalit hindi tuluyang namatay ang industriya ng comics dahil noong 1947 lumabas ang Filipino comics sa pamamahala ni Tony Velasquez. Ito ang nagbukas ng daan sa iba pang magasin ng comics na mailathala. Sunod-sunod na nagsilabasan ang mga sikat na comics tulad ng Tagalog Classics noong 1949 at Silangan Comics noong 1950. Isa sa sumikat na kwento sa Silangan Comics ay ang Prinsipe Ahmad, Anak ni Aladdin na likha ni Alfredo P. Alcala. Ilang linggo matapos ipalabas ang unang comics ng Silangan, inilathala ang Action Comics ng Arcade Publication. Sinundan nito ng Bituin Comics noong Abril 1950, Bulaklak Comics noong Agosto 1950, Fantastic at Hiwaga Comics noong Oktubre 1950, Special Comics at Manila Classics noong 1952 at ang Extra Comics noong 1953. Dito nagsimula ang malaking industriya ng comics sa buong Pilipinas. Kalagitnaan ng 1950s ay itinuturing ang comics bilang pambansang libro ng mga Pilipino kahit di man ito opisyal na pahayag. Sa parehong panahon ay lalong lumawak ang ginamit na anyo sa paggawa ng comics katulad ng komedya, alamat, mga paniniwala at mga mitolohiyang Pilipino. Ang mga naunang comics ng Tagalog ay mayaman sa mga kwentong aswang, kapre, nuno sa punso, tikbalang at iba pang mga karakter sa mito. Ang ilang comics ay humango naman sa mga karakter sa Amerika tulad ng Kulafo at Og na Tarzan, Darna na halaw kay Wonder Woman at Di-13 kay Dick Tracy. Sa panahon ng martial law ay ipinatanggal ang ilang bahagi ng comics. Ipinag-utos din ang paggamit ng murang papel kaya naapektuhan ang itsura at kalidad nito.
Ang resulta ay bumaba ang benta ng comics sa pagpasok ng dekada 80. Nagresulta ito sa pag-alis ng mga ilustrador ng comics sa Pilipinas para magtrabaho sa Amerika sa pareho ring larang. Pagkatapos ng martial law ay muling namuhunan ang industriya sa mga bagong mambabasa. Drama ang naging usong tema sa comics mula sa manunulat na sina Pablo S. Gomez, Elena Patron at Neressa Cabral. Ang muling pagsigla ng comics ay tumagal hanggang 1950s lamang dahil nagsimula ng mahumaling ang mga Pilipino sa video games, cellphones, pocketbook novels, internet at text messaging. Dahil sa baba ng sweldo, nawalan ng gana sa paggawa ng bagong istorya ang mga manggagawa sa industriya ng comics. Ang nangyari ay inulit na lamang ang mga lumang kwento at ang guhit ng mga ilustrador ay pangkaraniwan na lamang. Sa makatwid, hindi na nito masasalamin ang mayamang tradisyon ng comics na nasimulan noon. Sa kasalukuyan, unti-unting sumisigla ang industriya ng comics at mas nakikilala na sa ibang bansa. Ipinalabas sa Netflix ang serye ng Comics na 13 noong 2005 nina Budget Tan at Cajo Baltissimo. Ito ay tungkol sa pakikipagsapalaran ng isang detective na si Alexandra Trece laban sa kapangyarihang supernatural. Ang Blue Indie Comics naman ay isang organisasyong binuo ng mga mag-aaral ng Ateneo de Manila University. Ang mga webcomic na Tarantadong Kalbo ni Kevin Eric Raimondo at Kiko Machine Comics ni Manik Sabrera ay nagpapahiwatig ng iba't ibang usaping panlipunan. Ang komikerong si Jerry Alanggilan ay naging kilala sa mga gawa niya sa DC, Marvel at Image na comics. Tunay na kahanga-hanga ang talentong Pinoy. Malaking hamon sa mga kabataan ngayon na ipagpatuloy at itaguyod ang kahalagahan ng comics sa pagpapalaganap ng kamalayan. At ngayon ay puntahan muna natin ang mga elemento at tekstong biswal na comic book. Una, mga panel. Kasama sa panel ang tinatawag na gutter. Ano ang panel? Ang kahon o frame na naglalaman ng isang eksena o bahagi ng kwento. Karaniwang nakaayos sa mga ito sa isang tsak na pagkakasunod-sunod upang mapakita ng daloy ng kwento. Ang gutter, ito ang espasyo sa pagitan ng mga panel. Ang gutter ay nagpapahiwatig ng pagbabago ng eksena, oras o ang pagpapatuloy ng aksyon. Pangalawa, mga guhit at ilustrasyon. Kasama dito ang character, background at mga detalye. Ang character, ang mga tauhan sa kwento. Ang kanilang mga ekspresyon, galaw at anyo ay mahalaga sa pagpapakita ng emosyon at aksyon. Background, ito ang likuran o paligid ng eksena na nagpapakita ng lokasyon at nagbibigay ng konteksto. Mga detalye, mga maliliit na elemento sa guhit na nagdaragdag ng detalye ng kwento at kapaligiran. Pangatlo, ang teksto, ang speech bubbles, thought bubbles at caption. Ang speech bubbles, ito ang mga bilog na hugis na naglalaman ng mga dialogo ng mga karakter. Iba't iba ang anyo ng speech bubbles depende sa tono ng sinasabi. Halimbawa, regular, sigaw o bulong. Ang thought bubbles, mga ulap na hugis na naglalaman ng mga iniisip ng karakter. At ang caption, mga kahon ng teksto na nagbibigay ng karagdagang impormasyon o nagsasaad ng narasyon. Madalas itong ginagamit upang mabigay ng konteksto o magugnay ng mga pangyayari. Pang-apat, ang tinatawag na SFX or sound effects. Ang onomatopeia, mga salitang tunog na ginagamit upang ipakita ang tunog sa eksena tulad ng boom, crash, at zap at iba pa. Karaniwan itong nakasulat sa malalaking letra at estilong akma sa tunog na inilalarawan. Panglima, ang layout at komposisyon. Ang layout, ang pag-aayos ng mga panel, larawan at teksto sa pahina. Mahalaga ang layout upang magabayan ng mata ng mambabasa sa tamang pagkakasunod-sunod ng kwento. Ang komposisyon, ang paraan ng pag-aayos sa mga elemento sa loob ng isang panel upang makabuo ng balansing biswal at epektibong pagkukwento. Pang-anim,
Kulay palette ng kulay. Ang pagpili ng mga kulay na ginagamit sa comic book. Ang kulay ay maaring magpahiwatig ng mood, oras ng araw at emosyon. Shading at highlights. Ang paggamit ng liwanag at anino upang mabigay ng lalim at dimensyon sa mga guhit. At ang panghuli, ang lettering style ng letra. Ang estilo ng pagkakasulat ng mga letra sa speech bubbles, captions at sound effects. Ang estilo ay maaaring magpapahiwatig ng tono ng boses, damdamin at intensidad ng eksena. Tandaan, sa pamamagitan ng mga elementong ito, nagiging epektibo ang comic book sa paghahatid ng kwento at emosyon sa mga mambabasa na nagbibigay ng kakaibang karanasan sa pagbabasa na naiiba sa tradisyonal na tekstong pampanitikan. At dito nagwawakas ang ating aralin tungkol sa kasaysayan ng industriya ng comics sa Pilipinas. Muli, huwag kalimutay subscribe ang Asignaturang Filipino para sa karagdagang kaalaman. Maraming salamat po.